Gandang araw sa ating lahat mga idol, mga kaibigan. Maliwanag ang buwan, pasensyahan niyo natin. Gusto ko kasing i-share talaga to sa inyo kasi mahalaga ito. Itong nasa paligid, nasa likod ko ay kilala niyo yan, wala ng dahon dahil sa init. Siya ay si talong, eggplant. Ano yung eggplant? Gusto ko i-share sa inyo po yung benefits niya. At meron din po kasi siyang hindi masyadong maganda na kailangan nating iwasan o hindi kaya ay magkaroon tayo ng caution pagdating sa talong. So yun, ang talong po mga kaibigan ay high fiber. Eggplants are a good source of dietary fiber which aids in digestion, promotes a healthy gut, and can help prevent constipation. Yun, para sa mga constipated, ang talong po mga kaibigan ay nakakatulong para maging maayos yung bowel movement natin. At tungkol din sa mga mataas ang sugar, si talong po ay nakakaslow ng blood sugar levels by slowing down the absorption of sugar into the bloodstream, which can be beneficial for individuals with diabetes or those looking to manage their blood sugar. Mataas din po ang content niya ng fiber. The fiber in eggplant can help lower cholesterol levels, contributing to a healthier heart. Pampa-healthy siya ng puso mga kaibigan. So yun, mayroon din po siyang antioxidant, which is, antioxidants daw, may lower overall cholesterol. Ito pa, eggplants contain antioxidants that can help protect against oxidative stress and damage to the arteries, further supporting heart health. Ayun, heart health nga. Pero ito, may warning ako. Hindi pa. Bago tayo sa warning, ito pa, mayroon pang isang benefit niya mga kaibigan. Nakaka-healthy siya ng bones. Eggplant contains essential nutrients like calcium and magnesium, which are vital for maintaining strong and healthy bones. Ito, maliban sa nakakapagpa-healthy ng bones, may warning ako po. Eating too much eggplant could be harmful for those with kidney problems. Ayun. So may mga kidney problems dyan, hinay-hinay sa pagkain ng talong po mga kaibigan. At sa may mga allergies, can cause allergies in rare scenarios kuno. And the symptoms include difficulty in breathing and swelling. Yun. Nakakapag-allergy siya sa iba. So yun, hinay-hinay sa talong mga kaibigan, no? So eggplant contains solanin. Ito pa, mayroon siyang compound na solanin, a compound that can increase uric acid levels and trigger gout attacks. They also contain oxalates, which can contribute to kidney stone. Ayun, nakaka-trigger ng gout itong talong mga kaibigan, so maghinay-hinay po tayo. At yung oxalates niya, yun yung dahilan kung bakit nakakapag-trigger siya sa may mga kidney problems. Kasi yung oxalates na yun ang contributor ng pagkakaroon natin ng kidney stones. So yun, so siguro pag mahilig tayo sa talong, dapat uminom din tayo nung sinare ko dati, yung sambong tea. Kasi yung sambong tea ay nakakatulong para tunawin yung mga bato sa kidney at mapipigilan yung pagbuo ng mga kidney stones. Mahalaga yung balanced diet mga kaibigan, kasi kung mayroong benefit ang isang pagkain, lalo na itong talong na pinag-uusapan natin ngayon, mayroon din po siyang negative effect sa atin. Hindi lahat maganda. Kaya hinay-hinay at control. Dapat balance yung diet natin. So yun lang muna sa ngayon mga kaibigan. Sana nakapag-share ako sa inyo ng kunting kaalaman tungkol sa talong. Kasi yung talong masyadong common. Sa palengke natin palagi siyang nandyan. Hindi natin alam na hindi lang pala benefits lahat ang makukuha natin sa kanya. Mayroon din po siyang harmful effects sa atin. So balanced diet ang susi. So yun, sana magandang araw ang aking naidulot sa inyo. At sa susunod pa nating mga video ay suportahan nyo pa rin ako. Kahit tirik ang araw, patuloy tayong gagawa ng content para sa inyo. Magandang araw mga kaibigan at God bless.